Welcome po mga kuya, kung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya, nagbabalik, no? So napakaganda ng ating topic natin for today po mga kuya, no? So ang about Sabat naman to, kasi paulit-ulit social media na talagang pinipilit nila ang Sabat daw ay hindi daw talaga dapat ipagpalit, no, sa mga Kristiyano, dahil nga ang sabi nila ang Sabat daw ng Old Testament ay pinalitan ng mga Katoliko, kaya hindi na siya Sabado kundi Linggo. So ang topic natin for today po mga kuya, ang Linggo ba ay siyang bagong Sabat ng mga Katoliko? So para po sa lahat po mga kuya na hindi lubos na kaunawa talaga, no? So talaga ang kawawa dito yung mga member, lalong-lalo na po sa mga Seventh-day Adventist at sa mga anti-Catholics na nagsasabi na ang Sabat daw ay pinalitan ng mga Katoliko, kaya nga hindi na daw Sabado kundi Linggo na. So yan ba ang topic natin talaga na ngayon mga kuya? Pinalitan ba ang Sabat ba ng Linggo ay siyang bagong Sabat nung ng mga Katoliko po mga kuya? So dito ang Sabat ay sa literal na kahulugan ay hindi sinasabi ng simbahan ang Linggo ay ipinalit bilang bagong araw ng Sabat, kundi ito ay isang bagong araw ng pagsamba, no? Take note, ito ay isang bagong araw ng pagsamba sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kakuya, take note, hindi sinabi ng simbahan na ang Linggo ipinapalit bilang bagong araw ng Sabat, kundi ito ay isang bagong araw ng pagsamba sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo. So napakaklaro po yan po mga kakuya, no? So ano ang ibig sabihin nito? Po mga kakuya, ang Sabat ay Sabado pa rin, no? So kung magsabat kayo ng Sabado, wala kaming pakialam dyan, bahala kayo na dyan. So kung ipipilit nyo yung Sabat na manatili tayo doon sa Old Testament, ay dyan kayo nagkamali, no? So wala na kaming pakialam dyan. Kung magsamba kayo ng Sabado, wala kaming pakialam, dahil nga meron din kaming Sabado, ordinary time po mga kakuya, no? So pero ang pinakasentro talaga ng pananampalatayang Kristiyano, araw ng pagsamba ay Linggo talaga, no? So hindi bagong Sabat ang Linggo po mga, take note, mamaya mas maliwanagan pa tayo, no? Ano ang ibig sabihin nito? Ang Sabat ay Sabado pa rin. Yan po ang klarong-klaro po yan, no? Sa kalendaryo at utos ni Moises, ang Sabat ay Sabado, ang ikapitong araw ayon sa Exodo 20 verse 8 hanggang 10. Alahanin mo ang araw ng pamamahinga. Ang ikapitong araw ay Sabat para sa Panginoon mong Diyos, no? So ayon po yan sa Exodo 20 verse 8 hanggang 10. No, ito ay para sa mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan bilang tanda ng kanilang tipan kay Yahweh. So sa Old Testament pa ito po mga kakuya. Tandaan natin, ang Old Testament siya ang katuparan sa New Testament po mga kakuya. Kasi hindi masasagot pa ang Old Testament kasi po mga kakuya, parang question mark yan na tanong. Pero ang sagot nasa New Testament. Kaya nga may New Testament na lahat ng sagot, no, lahat ng answer at sagot nasa New Testament. Kaya nga hindi pwede paghiwalay yun yung Old Testament sa New Testament, kasi nga hindi natin maintindihan ang konteksto about sa Biblia po mga kakuya, no? So ito ay para sa mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan bilang tanda ng kanilang tipan kay Yahweh, no? So yan po ang ibig sabihin. So ikalawa, ang Linggo ay hindi pinalit sa Sabat. Take note, ang Linggo ay hindi pinalit sa Sabat. Ito ay bagong pagsamba sa ilalim ng bagong tipan. Ito ay bagong pagsamba sa ilalim ng tipan sa Colossus 2 verse 2 hanggang Colossus 2 verse 16 hanggang 17. Ang mga araw ng pamamahinga, Sabat, no, ay anino lamang ng mga bagay na darating, no? Anino lamang sa mga bagay darating, ngunit ang katuparan ay si Kristo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo po mga kuya, ang New Old Testament ay question mark yan. Ibig sabihin malaking tanong yan, pero ang sagot nasa New Testament para mas lalo natin maintindihan po mga kuya. Sa madaling salita, ang Sabat ay larawan lang ng darating na kapahingahan at kay Kristo iyon natupad. So kay Kristo iyon natupad. Kaya nasa New Testament na tayo, hindi man pwede manatili tayo dyan sa Old Testament, no? Kasi ang katuparan ng lahat ay nasa New Testament na dapat natin si Kristo talaga nakasentro sa ating pananampalataya, no? Dapat nakasentro talaga sa Kanya, walang iba. Kundi nakasentro lang, nakasunod lang yan, walang iba kundi ang mga Kristiyano.
mga binyagang Katoliko. Kaya ano ang linggo para sa mga Kristiyano? So itong pinakamatalong, ano ba ang linggo para sa mga Kristiyano? Matthew 28 verse 1, Gawa 20 verse 7, Apokalipsis 1 verse 10. No, ang linggo ay, ano daw? Ang linggo ay, una, araw na muling pagkabuhay ni Kristo. Take note ha. Ikalawa, tinatawag na araw ng Panginoon. Ito'y tinatawag din na Lord's Day. No? Napakaganda po mga kababayan. Ikatlo, araw ng pagtitipon at pagsamba ng unang mga Kristiyano. Ang pang-apat, simula ng bagong paglikha at bagong buhay sa Espiritu. So yan po ang mga, kaya nga ano ang linggo para sa mga Kristiyano, yung nabanggit na natin, isa sa mga pinaapat, no? Muling pagkabuhay ni Kristo. Ikalawa, tinatawag na araw ng Panginoon. Ito yung tinatawag na Lord's Day. Katlo, araw ng pagtitipon at pagsamba ng mga unang Kristiyano, no? So ang panghuli, simula ng bagong paglikha at bagong buhay sa Espiritu. Kaya ganoon na lamang ang linggo, no mga kakuya. Napaka-importante yan sa mga binyagang Kristiyano. Ang pagtitipon talaga namin ay linggo, hindi siya panibagong sabat. Inuulit ko, hindi siya bagong sabat, kundi yan ay bagong panimula ng panibagong pagsamba sa tunay na Diyos, no? So dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2175, no? Ito po ang ating mababasa. Anong sabi sa ating turo natin ng simbahan? Sunday is the expressly distinguished from the Sabbath. For Christians, its ceremonial observance replaces that of the Sabbath. So, hindi sinabing linggo, bagong Sabat, kundi linggo ang bagong araw ng pagsamba dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. So, napakaganda. Ayon po yan sa ating Catechism, turo natin inasimbahan, CCC 2175 po, mga kakuya. No? Napakaganda. No, ang konklusyon, ang linggo ay hindi bagong Sabat, no, sa anyo ng batas ni Moises. No, ang linggo ay bagong araw ng Panginoon. Ito ay tinatawag ang Lord's Day nga, no, nakabatay sa bagong tipan at ito ang sentro ng Kristiyanong pagsamba, no? Kaya ito ay hindi kapalit ng Sabat kundi pagganap at kaganapan nito kay Kristo. So take note po mga kakuya, walang ipinalit, no? So dito nagkakamali kasi ang mga anti-Catholic. Sa pili talaga nila na talagang nanatili sila doon sa Sabat na Sabado, no? So wala naman tayong tutol doon po kung manatili sila doon, pero ang tutol natin dito, bakit nila pinipilit na ang Sabat ay dapat tayo ng mga Kristiyano ay manatili doon sa Sabat? No, is mali. No, dahil nakasintron tayo kay Kristo. Wala na tayo sa Old Testament. Kaya dito sila nagkakamali po mga kakuya, lalo na po sa mga anti-Catholic na hindi lubos na kaunawa talaga sa tunay na aral na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. No? So anong sabi ng mga Church Fathers tungkol sa Sabat ng Linggo? Sabat at Linggo po mga kakuya. Ito si Saint Ignatius of Antioch sa 107 AD. Ito po ang kanyang isang alagad ni Apostol Juan. No, anong sabi niya? If then those who had walked in ancient practices attain unto a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. No? So ayon po yan sa kanyang letters to the Magnesians chapter 9 po, mga kakuya. No? So si Saint Justin Martyr sa taong 150 hanggang sa hanggang 150 AD, no? So sa kanyang First Apology chapter 67. So anong sabi niya? Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God created the world and Jesus Christ our Savior rose from the dead on the same day, no? Sa paliwanag niya, ang linggo daw ang araw ng pagsamba ng mga unang Kristiyano. Hindi bilang Sabat, kundi bilang araw ng muling paglikha sa pagkabuhay ni Kristo. No? So, napakaganda ng ating sinasabi natin mga Church Fathers. Tugma talaga sa ating pinaniliwanag kanina po mga kakuya. Dagdagan pa natin si Tertullian sa 200 AD po mga kakuya. We solemnize the day of after Saturday is a contradiction to those who call this day their Sabbath. No, so ang paliwanag, ang mga Kristiyano daw ay hindi sumusunod sa Sabat o Sabado, kundi nagdiriwang sa araw ng pagkatapos nito
linggo. So, ayon po kaya kay Tertullian po, mga kakuya, sino sila para pakinggan natin? Dito tayo makinig sa ating mga church fathers. No, wala nga silang connection sa ating mga church fathers. Sino sila para i-claim na lang nila yan dahil nga para madagdagan ang kanilang mga members, no? Kaya nga yan ang modus, ang pinakamalaking modus mga relihiyon ngayon nagtatag, lalo na kapag tatag lamang ng isang tao. Yan tinatawag niya na modus gamit ang Biblia, produkto ng inang simbahan, tapos gamit ang salita ng Diyos at paliwanag, modus po mga kakuya, para makahatak sila ng maraming members, no? Kaya doon malaking papasok ang malaking kita kapag nagtayo ang isang tao ng sarili niyang sikta. Kaya tinatawag yan na modus. So, sino kayo para paniwalaan namin? Tinuturing nga namin ang modus yan, no? Si Origen sa taong 250 AD, leaving behind the Jewish observance of the Sabbath, we celebrate the day of the Lord's resurrection. No, paliwanag, hindi tinatawag ni Origen na Sabat ang linggo, no? Kundi araw ng bagong kapistahan ang nakatuon sa pagkabuhay ni Kristo. So, ibig sabihin, dito nagkamali talaga ating mga kaibahay sa pananampalataya. Hindi Sabat ang linggo. Yan ay talagang dyan dito nagkamali ang ating mga kaibahay sa pananampalataya. Pilit lang nila daw, pinagpalit daw at iniiba daw. So, walang iniiba. Sinusunod lang namin si Kristo ang kanyang muling pagkabuhay, no? Si Saint Augustine sa taong 400 AD, no? So the Lord's Day was established not by the Mosaic law but by the resurrection of Christ. It began to the observed by the apostles, no? So paliwanag, ang linggo ay hindi utos mula kay Moises kundi galing sa mga apostol batay sa muling pagkabuhay ni Kristo. So therefore, kapag hindi ka nag-celebrate, hindi ka umati ng linggo, ang ano nyo ay hindi kayo tunay na followers of Christ. Hindi kayo matatawag na tunay na Kristiyano dahil ang mga tunay na Kristiyano linggo eh. Kung nanatili kayo Sabado ay hindi kayo tunay na Kristiyano. Nandun pa rin kayo sa utos na batas ni Moises. Dito sa mga church fathers, ninilaw si Saint Ignatius of Antioch, hindi Sabat kundi ano daw? Kundi araw ng Panginoon. Si Justin Martyr, linggo ang araw ng pagtitipon dahil sa resurrection. Si Tertullian, linggo ang araw ng pagsamba, hindi Sabat. Si Origen, iniwan ang Sabat ng mga Hudiyo, no? So, no, iniwan ang mga Sabat ng mga Hudiyo. Si Saint Augustine, linggo ang tinatag ng mga linggo daw ang tinatag ng mga apostol, hindi ang batas ni Moises, no? So yan po ang conclusion. Hindi sinabi ng mga church fathers na pinalitan ang Sabat ng linggo. Ang sinabi nila, ang Sabat ay iniwan na ang mga Kristiyano at linggo ang araw ng Panginoon batay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang linggo ay hindi bagong Sabat, ito ay bagong araw ng bagong tipan sa dugo ni Kristo. So napakaganda ang ang ating talakayan po ngayon. Mas nabigyan natin ng linaw. Sa Catechism of the Catholic Church 2168 hanggang 2195, ang ikatlong utos ng Diyos, no, ipangilin mo ang araw ng Panginoon. Sa CCC 2168, ang ikatlong utos ay ng Digalugo ay napaalala sa kabanalan ng Sabat. So paliwanag, ang Sabat, Sabado ay banal sa lumang tipan bilang araw ng pamahinga. No, so sa CCC naman 2175, Sunday expressly distinguished from the Sabbath, which is follow the chronologically every week. For the Christians, its ceremonial observance replace that the Sabbath. We celebrate Sunday because of the resurrection of Christ, no? So ang linggo ay hindi Sabat, pero ang pumalit bilang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Ginagawa ito hindi ayon sa batas ni Moises kundi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. So malinaw po yan mga kakuya, no? Na talagang ipipili talaga nila na yan talaga daw ay inulit-ulit daw ng mga talagang pinapalit daw ng mga Kristiyano. So mali po sila po mga conclusion. Ayon sa Catechism natin, ang Sabat, Sabado ay para sa lumang tipan at para sa mga Hudyo. Ang linggo, Sunday, ay araw ng Panginoon. Ito ay tinatawag Lord's Day para sa mga Kristiyano. Hindi pinalitan ng linggo ang Sabat bilang parihong kautusan, kundi pinalitan ito bilang bagong araw ng pagsamba batay sa bagong tipan kay Kristo. So yan po ang napakaklaro. Anong mababasa natin sa Bible? Sa Matthew 28 verse 1,
Ito po ang ating mababasa. No, pagkaraan ng araw ng papahinga, Sabat, sa unang araw ng linggo, maagang maaga pa pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ito yung mga Bible verse po mga kakuya about sa Sabat. Ibig sabihin, linggo ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi po Sabado. So kaya diyan kinukuha, kaya bakit linggo talaga ang selebrasyon ng mga Kristiyano sa muling pagkabuhay ni Kristo, bagong pag-asa, bagong buhay. Kaya diyan ginawa ng mga unang Kristiyano, lalo na po sa mga apostol. Sa Gawa 24:7, sa unang araw ng linggo, tikot sa unang araw ng linggo. So sa makikita nyo sa kalendaryo po mga kakuya, ang unang araw ng linggo ay Sunday, Monday hanggang Sabado, tapos Sunday. Ito sa kalendaryo po yan na Katoliko. Sa Gawa 24:7, sa unang araw ng linggo, nagtitipon kami upang magpiraso-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila. So, ibig sabihin, dito yung misa, linggo talaga ng mga apostol. Ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo upang mag-Eucharistia at makinig sa pangangaral gaya ng misa natin ngayon. So, ayon pa sa Gawa 20:7. So, biblical talaga po mga kakuya. Hindi tayo kwento-kwento lang dito. Sa ikatlo, ang 1 Corinto 16:2. No, tuwing unang araw ng linggo, no, magtabi ang bawat isa ng ipon para sa ambagan. So, dito sa tuwing unang araw daw ng linggo. So, linggo talaga po mga. Ibig sabihin, may organisadong pagtitipon tuwing linggo na may kasamang pagsamba at pagbabahaginan, no? So, yun pong mga alay nila, no? So, talagang, kumbaga, yung ministry na yun, sinusuportahan ng mga tao. Kailangan talaga may ipon para doon, para sa gawain ng Panginoon. So, yan po yung mga gawain natin hanggang ngayon, no? So kaya mayroon tayo mayroong iikot na kanang mga love offering, no? Mga kuya, ganun po 'yun. So sa Apokalipsis 1:9, ako'y nagalak sa espiritu sa araw ng Panginoon. Ito yung tinatawag Lord's Day. Ibig sabihin, tinatawag ng mga apostol at sinaunang Kristiyano ang linggo na araw ng Panginoon dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. So napakaganda ng ating topic natin for today po mga kakuya. No? So natuldukan na natin kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng Sabado o linggo. No? Sa Colossus 2:16-17, kaya't huwag kayong magpapasaklaw sa sinuman tungkol sa pagkain o inumin o kapistahan o bagong buwan o araw ng papahinga. Ito'y tinatawag Sabat. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating. Ang katuparan ay si Kristo. Kaya ngayon na sinasabi kong mga kakuya, ang Old Testament, yan ay malaking question mark. No? Ibig sabihin, malaking tanong yan. Ang katuparan nga ay ang New Testament na. No? Ang Old Testament, malaking question mark yan. Hindi pa gaano na kumbaga hindi pa sa nasagot ba, kumbaga mayroon pa ring question mark dahil hindi pa clarify, hindi pa klaro. Kaya pagdating sa New Testament, kina-clarify na si Kristo na talaga ang dapat nakasentro ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So ibig sabihin, ang Sabat ay anino lang. Si Kristo ang kaganapan at ang tipan sa kanya ay hindi nakatali sa Sabat ng lumang tipan. So napakaganda po mga kakuya, no? So, conclusion, Sabat ay bahagi ng batas sa lumang tipan para sa mga Israelita. Ikalawa, hindi inutos sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang Sabat o Sabado. No? Ikatlo, ang mga apostol, ang sinaunang Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo, araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. No? Ang panghuli, kaya't ang linggo ay naging araw ng Panginoon, sentro ng pagsamba ng Kristiyano, hindi bilang bagong Sabat, kundi bilang bagong araw ng bagong tipan. So, napakaganda ating topic natin for today po, Marco. So, napakaklaro, na-clarify natin, no? So, hindi ang Sabat, ang linggo, hindi siyang bagong Sabat po, mga kakuya, no? So, ang Sabat ng Old Testament na natili yun. No? So kaya nga ang katuparan talaga ay si Kristo. Dapat linggo na, kung tayo ay inangkin na tayo ay tunay na Kristiyano, dapat sundin mo itong linggo dahil ito yung selebrasyon ng mga unang Kristiyan, lalo na po sa mga apostol. So mag-aaral at magsaliksik po mga kuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao na wala namang authority na mangaral
lalo na po patungkol po sa salita ng Diyos, dahil sa kanilang pangangaral ay talaga marami ang nabingwit at marami talaga ang natangay nila sa maling akala o sa maling turo, lalo na po sa mga self-interpretasyon patungkol po sa Biblia. So muli, mag-aral at magsuri po mga kakuya, no, pa cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. Muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio Iglesia po mga kakuya. Good morning at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.